Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Police District, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Cebu City. Wanted person arestado sa kasong attempted homicide sa Iligan City. At 2 suspect huli sa kasong qualified trespass to dwelling at paglabag sa Republic Act 9165 sa Maguindanao del Norte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Dahil sa mabilis na pagresponde ng kapulisan ng Eastern Police District, arestado ang isang lalaki matapos saktan ang kanyang babaeng live-in partner sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jenny May Dolor. Nito lamang September 5, 2025, bandang alas 7:30 ng gabi, sa May Duhat Street, Manga 3, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Isang lalaki ang binawian ng buhay matapos itong atakihin sa puso nang umawat ito sa pag-aaway ng kanyang anak na babae at ka-live-in partner ng isa pa niyang anak na babae. Ayon sa investigasyon, umuwi umanong lasing ang suspect na kinilalang si alias Room. Nang kumatok ito sa pinto ay hindi agad na pagbuksan. Ilang saglit pa nang buksan ng ka-live-in partner nito ang suspect. Subalit matapos pagbuksan at makapasok, nakita ng suspect ang kapatid ng ka-live-in partner nito sa loob ng bahay at kinumpronta ito. Ngunit naging mainit ang pagtatalo ng dalawa na humantong sa sakitan at pamamalo ng suspect ng isang baby stroller sa hipag nito. Habang ang amang biktima ay natutulog, nang marinig nito ang komosyon, ay dagli itong bumangon at umawat sa dalawang nag-aaway. Ngunit dahil sa sobrang galit nito sa ginawa ng suspect, bigla itong nag-collapse at nahirapang huminga. Agad isinugod ng magkapatid sa ospital ang amang biktima, ngunit diniklara itong dead on arrival. At ayon sa findings ng doktor, ay nagka-cardiac arrest ito na naging sanhi ng pagkamatay ng biktima. Humingi naman ng tulong ang asawa ng namatay sa mga tauhan ng EPD DMFB Mulavi, BCP at Sector 5 ng Pasig City Police Station na kasalukuyang nagpapatrolya sa nasabing lugar. Agad rumisponde ang mga kapulisan na nagresulta sa mabilis na pagkaaresto ng suspect. Isa din ako na police officer sa barangay Satilay, Abis. Magaling naman sila magresponde at sumunod naman yung tao sa kanila na walang masasabi at sa magandang mahusay na pagkuha. So, nandyan naman ako sa harapan nila, kasama nila ako sa pagkuha ng tao. Bilang isang namumuno sa aming huwa, maraming salamat sa mga pulis ng Mulavi sa Kinin. Very active. Matapos basahan ng kanyang karapatan ang suspect, ay dinala ito sa Pasig City Police Station para sa kaukulang disposisyon at ito ay sinampahan ng kasong physical injury. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Naaresto ng Doña Remedios Trinidad PNP ang nakatalang top 8 regional most wanted person na may kasong statutory rape sa lalawigan ng Bulacan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Pearl Crystalline Javier. Ng mga tauhan ng Doña Remedios Trinidad Municipal Police Station ang tinaguriang top 8 regional most wanted person sa kasong statutory rape sa Sitio Kukong, Barangay Kalawakan, Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Kinilala ni Police Captain Mark Henry S.J. Gonzales, officer in charge ng naturang istasyon, ang lalaking suspect na 37 anyos at residente ng Barangay Paco, San Rafael, Bulacan. Dakong alas 6:30 ng gabi nang isinagawa ang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng mga tauhan ng Doña Remedios Trinidad MPS, RIU-3, Bulacan West PIT, San Rafael Municipal Police Station, 301st RMFB-3 at PNP SAF. Agad na nadakip ang suspect ng isilbi ang warrant of arrest na inisyu ni Honorable Teresa Genevieve N. Co., Presiding Judge, Regional Trial Court, 3rd Judicial Region, Branch 17, Malolos City, Bulacan, para sa kasong statutory rape na walang inirerekomendang piyansa. Patuloy ang Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa pagsasagawa ng mas pinaigting na operasyon laban sa mga most wanted person at iba pang individual na may kinakaharap na kaso upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Javier, hindi na nakapalagpang isang street-level individual matapos mahulihan ng iligal na droga, baril at granada ng San Mateo PNP sa Barangay Banabas, San Mateo, Rizal. Police Staff Sergeant Jacob de la Cruz sa report. Naaresto na mga tauhan ng San Mateo Municipal Police Station ang isang kilalang street-level individual na kinilalang si alias BJ, 29 taong gulang, residente ng Barangay Gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal. Nagsagawa ng bypass operation ang Station Drug Enforcement Team ng San Mateo MPS sa Barangay Banabas, San Mateo, Rizal, kung saan nakumpiska sa sospek ang 4 na piraso na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 6.53 grams at tinatayang halagang 44,404 pesos, isang pirasong 500 peso bill, isang unit na caliber 38 revolver, 2 bala, isang pirasong rifle na grenade at plastic case at iba't ibang personal na gamit. Ang sospek ay pansamantala nakapiit sa San Mateo MPS Custodial Facility habang inahanda ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9516 o Illegal Possession of Explosives. Patuloy na pinaigting ng kampanya laban sa iligal na droga at iba pang kriminalidad upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng mamamayan ng Rizal. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant Jacob Israel E. de la Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant de la Cruz. Arestado ng mga tauhan ng pulisya ang rank 4 most wanted person ng Bicol Region na nahaharap sa kasong rape sa isinagawang operasyon sa bayan ng Jovellar, Albay. Police Staff Sergeant Cades Quintana, ibalita mo. Ang rank 4 most wanted person sa rehiyong Bicol ng Jovellar Municipal Police Station. Nito lamang ikapito ng Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Cabraran, Jovellar, Albay. Naaresto ang nasabing akusado ng pinagsamang puwersa ng Jovellar MPS, katuwang ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Regional Intelligence Unit 5. Kinilala ng mga otoridad ang naturang akusado na isang 25 anyos na lalaki, binata, isang laborer at residente ng nasambit na barangay. Ang naturang akusado ay may kasong 2 counts of statutory rape sa ilalim ng criminal case numbers FC-25-0318 at FC-25-0319 na kung saan walang nirekomendang piyansa.
Ang warrant na ito ay inisyu ng presiding judge ng 5th Judicial Region Branch 2 Family Court, Daraga Albay, nito lamang ika-28 ng Agosto taong 2025. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng CIDG Region 5 ang akusado para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent Police Staff Sergeant Quintana, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Staff Sergeant Quintana. Walang takas ang isang drug suspect matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Pasig City. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Ivy Corporal. Naaresto ang isang lalaki sa ikinasang buy-bust operation ng Pasig City Police Station Drug Enforcement Unit sa Barangay Rosario, Pasig City. Kinilala ang sospek na si alias Idak, 28 anyos at isang construction worker. Nakumpiska mula sa kanya ang 10 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 5 gramo na may malaking halaga. Kasama rin sa na-recover ang buy-bust money at isang brown pouch. Dinala ang sospek sa Station Drug Enforcement Unit Pasig City Police Station para sa dokumentasyon at inquest proceedings habang ang mga ebidensya ay isinumiti para sa tamang disposisyon. Nahaharap si alias Edak sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Corporal. Walang kawala sa batas ang isang 56 anyos na street-level individual matapos madakip sa isinagawang buy-bust operation ng PNP sa Santa Ilocos Sur. Ang report mula kay Police Corporal J.R. Del Mundo. Ang isang 56 anyos na lalaki na kabilang sa street-level individual sa isinagawang anti-legal drug buy-bust operation ng pinagsanib na puwersa ng Santa Municipal Police Station bilang lead unit, Ilocos Sur PDEU, Ilocos Sur PIU, 103rd Maneuver Company ng RMFB-1, RDEU-1 at Candon City Police Station. Narekobre sa nasabing operasyon ang 3.22 grams ng hinihinalang shabu na nakapaloob sa 3 transparent plastic sachet at nagkakahalaga ng 21,896 pesos. Kasama rin sa mga nakumpiskang ebidensya ang isang piraso ng 1,000 peso bill bilang buy-bust money at mga hinihinalang drug paraphernalia na naglalaman ng suspected shabu residue. Isinagawa ang inventory at marking sa mga ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng suspect at ng mga mandatory witnesses. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Del Mundo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Corporal Del Mundo. Maayos at matagumpay na naisagawa ang ceremonial launching ng Community Assistance, Safety and Support Network sa lungsod ng Kawayan, Isabela. Alamin ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Geraldine Colico. Tuloy na pagpapatibay ng ugnayan at pagtutulungan ng kapulisan ng Kawayan Component City Police Station at sa buong komunidad tungo sa mas ligtas na pamayanan ay maayos na inilunsad ang Community Assistance, Safety and Support Network dakong alas 8 ng umaga kahapon, ika-8 ng Setyembre nitong taon sa Kawayan Component City Police Station, Barangay Cabaruan, City of Kawayan, Isabela. Ang nasabing programa ay aktibong dinaluhan ng mga iba't ibang sektor sa komunidad kung saan kabilang dito ay ang mga Filipino-Chinese at mga dayuhang residente. Sinimula ng programa sa pamamagitan ng isang mataimtim na panalangin na sinundan naman ng maalab na pagbati ni Police Major Christian M. Felix, Deputy Chief of Police ng Kawayan Component City Police Station. Sa kanyang mensahe ay kanyang nilinaw ang importansya sa pakikipagtulungan ng buong hanay ng kapulisan sa bawat miyembro ng komunidad para makamit ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat isa. Tinalakay naman ni Police Lieutenant Judivina Ballesteros ang pangkalahatang ideya ng programa at kaagad namang ipinalabas ang isang audiovisual presentation patungkol sa nasabing aktibidad.
Itinampok din sa naturang programa ang paglagda sa Pledge of Commitment and Support kung saan nagpahayag ng suporta sina Mr. DJC Mata, Local Government Operations Officer 3 at First Lieutenant Cristolian Reyes, Operation Officer ng TOJ2. Dumalo rin sa programa sina Miss Marifedi Kamaging, Property Custodian ng Nansing School, na kumatawan kay Mr. Winster D. Puwa at Mr. Modesto Dumrique, POC Focal Person, na kumatawan naman kay Honorable Cesar D. Jr., City Mayor. Bilang hudyat ng formal na pagbubukas ng programa, isinagawa ang ceremonial ribbon cutting. Layunin ng Community Assistance, Safety and Support Network na labanan ang krimen at isulong ang kapayapaan at kaayusan, partikular sa mga komunidad na may mga dayuhang residente. Pinatitibay nito ang tiwala, pakikipag-ugnayan at aktibong partisipasyon ng parehong mga lokal na mamamayan at mga dayuhan sa programa ng kapulisan. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Samantala, para naman sa ating weather updates ngayong araw, nagpakawala ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam ngayong umaga dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinag-iingat ang mga residente ng Barangay Ambuklaw sa Bokod at Barangay Dalupirip at Tinongdan sa Itogon, Benguet sa posibleng bigla ang pagbaha ayon sa Pag-asa. Manatiling kalmado, makinig sa abiso ng inyong lokal na DRRMC at agad lumikas kung kinakailangan. Ang kaligtasan ninyo ang aming prioridad. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasabat ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang high-value individual sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Cebu City. Patrolwoman Flora May Azares sa report. Hawak ng kapulisan ng Cebu City ang higit 1.1 milyong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa sitio Marna, Barangay Mabolo, Cebu City, noong 7 ng Setyembre ng taong kasalukuyan. Ayon kay Police Major Eric C. Gingoyon, Station Commander ng Police Station 4 Cebu City Police Office, bandang alas 2:45 ng madaling araw nang ikinasa ng mga operatiba ang naturang buy-bust operation na nagresulta sa pagka-aresto ng HBI na sospek na si alias Casper, 30 anyos, na residente ng sitio Mahayahay 1, Barangay Pasil, Cebu City. Nasabat mula sa sospek ang 10 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 170 gramo at may standard drug price na 1,156,000 pesos, buy-bust money at sling bag. Kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng sospek na kasalukuyang nakadetain sa Mabolo Police Station 4 CCPO. Akin din itong warning sa mga constituents under ng Mabolo Police Station na itigil na yung mga ganitong kalakaran kasi isa ito sa mandate ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Rodrigo Maranat at aming City Director si Police Colonel Enrico Figueroa na mas i-intensify ang aming police anti-criminality operations lalo na itong campaign namin against illegal drugs dahil talagang seryoso ang gobyerno, seryoso ang Regional Office 7 at seryoso ang Cebu City Police Office na masugpo itong at mga kahit anong forms ng criminality, lalo na yung illegal drugs dito sa Cebu City. So once again, good morning and God bless po sa ating lahat. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Napasakamay ng otoridad ang nakatalang top 1 most wanted person provincial level matapos maaresto ng Eastern Samar PNP sa Barangay Dapdap, Dolores, Eastern Samar. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Elena Singian.
ng mga autoridad ang nakatalagang top 1 provincial most wanted person sa kasong paglabag sa RA 7610 matapos mahuli sa barangay Dapdap, Dolores, Eastern Samar. Bandang alas 7:50 ng umaga nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company kasamang Eastern Samar Provincial Intelligence Unit at Dolores Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 5B ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa 1st Eastern Samar PMFC para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pagkakaaresto sa akusado ay bunga ng masusing operasyon ng kapulisan bilang bahagi ng kampanya laban sa kriminalidad sa ating bansa. Patunay ito ng pagsisikap ng pulisya na panatilihin ang kaayusan at mapatatag ang tiwala ng mamamayan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Nagkaisa ang Capiz PNP at iba't ibang sektor ng komunidad sa isinagawang Run for Peace bilang suporta sa kampanya laban sa krimen at iligal na droga. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Charmaine Balunsat. Isang makabuluhang pagkakaisa ng kapulisan at mamamayan ang ipinakita sa matagumpay na Run for Peace ng Capiz Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Albert D. Tapulaw, katuwa ang National Police Commission Region 6, Department of Interior and Local Government Capiz, Provincial Anti-Drug Abuse Council, Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, Pueblo de Panay Incorporated, at Robinson's Place, Rojas nito lamang ika-6 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Pueblo de Panay, Lawaan, Rojas City. Layunin ng aktibidad na pagtibayin ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan at publiko upang mas mapabilis ang pagsugpo sa krimen at iligal na droga tungo sa isang ligtas at mapayapang komunidad. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat si Police Colonel Tapulaw sa lahat ng lumahok at sumuporta sa tagumpay ng aktibidad. Binigyang diin niya na ang patuloy na pagtutulungan ng kapulisan at komunidad ang tunay na susi upang makamtan ang mas ligtas, mapayapa at mas maunlad na Capiz. Patuloy ang Capiz Police Provincial Office sa paghahatid ng serbisyo, programa at mga aktibidad na magsusulong ng matibay na ugnayan at pagkakaisa tungo sa isang ligtas na komunidad para sa lahat. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Narito ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hawak na ng mga otoridad ang nakatalang top 1 most wanted person sa kasong murder matapos itong maaresto ng kapulisan sa Zamboanga City. Patrolwoman Amy Gian Cortez sa report. Naaresto ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar na pinangunahan ng Zamboanga City Police Station 5 ang isang top 1 most wanted person regional level na nahaharap sa kasong murder sa isinagawang operasyon sa Barangay Divisoria, Zamboanga City bandang alas 6:30 ng gabi nito lamang ika-7 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Hakim, 41 anyos, may asawa, isang construction worker at residente ng sitio ng Upper Bungyao, Barangay Bungyao, Zamboanga City. Ayon sa ulat, nadakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number 54884 na inilabas ni Honorable Shaldilin Bara Bangsaha, presiding judge ng RTC Branch 33, Zamboanga City noong August 22, 2024. Wala umanong inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Zamboanga City Police Station 5 ang akusado para sa tamang disposisyon. Layunin ng PNP ang pagtugis at pag-aresto sa mga wanted person upang mapanagot sa batas, mapanatili ang kapayapaan sa komunidad at maihatid ang hustisya para sa mga biktima.
Mula dito sa tanggapan ng kapulisan sa Region Siyam, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman AG Cortez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cortez. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang wanted person na may nakabinding kasong attempted homicide matapos itong maaresto sa bisa ng warrant of arrest sa Iligan City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas. Gusto ng mga tauhan ng Iligan City Police Station 6 ang isang wanted person sa kasong attempted homicide sa isinagawang operasyon sa Barangay Bunbunon, Iligan City, ika-8 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Colonel Jerry A. Tambis, City Director ng Iligan City Police Office, ang suspect na si alias Do, 28 anyos, binata, security guard at residente ng nasabing lugar. Nadakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong attempted homicide, may rekomendadong piyansa na 36,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng Iligan City Police Station 6 ang suspect para sa pansamantalang detention habang inaasikaso ang pagbabalik ng warrant sa korte. Patuloy ang Iligan City Police Office sa kanilang mas pinaigting na operasyon laban sa mga wanted person upang masiguro ang katahimikan at kaayusan sa nasasakupang komunidad. Mula dito sa Camp Capistrano, Busa, Cagayan de Oro City, ako niyang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sendrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sendrijas. Nasabat ng Pro-12 ang smuggled na sigarilyong nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa checkpoint operation sa Barangay Katubaw, Kiamba, Sarangani. Tinutukan niya ni Patrolwoman Resali Umalay. Ng Police Regional Office 12 ang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 235,740 pesos sa checkpoint operation noong Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Katubaw, Kiamba, Sarangani. Pinahinto ang isang Toyota Vios at natuklasan ang humigit kumulang 300 reams ng fourth cigarettes na itinago sa flooring at compartment ng sasakyan. Arestado ang suspect na si alias Ibra, 39 anyos, residente ng Buluan, Maguindanao del Sur, matapos mabigong magpakita ng dokumento para sa kargamento. Ayon sa Police Regional Office 12, patuloy nilang paiigtingin ang border control laban sa smuggling upang mapangalagaan ang ekonomiya at seguridad ng publiko. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Resali Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Alay. Arestado ang 2 individual matapos silang mahuli ng mga otoridad sa kasong qualified to trespass to dwelling at paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Maguindanao del Norte. Patrolwoman Judy Ann Alibo sa balita. Ang dalawang suspect matapos arestuhin ng UP Municipal Police Station sa kasong Qualified Trespass to Dwelling at RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Purok Duranta, Barangay Kibleg, UP Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-3 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Julius L. Yutub, officer in charge ng UPS-MPS, ang mga suspect na sina alias Joff, 48 anyos, at alias Amboy, 16 anyos na pawang residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat, bandang 1:30 ng madaling araw ng nasabing petsa, nang makatanggap ng tawag mula sa biktima ang naturang istasyon na kung saan iligal na pinasok ng mga sospek ang kanilang bahay. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at mabilisang nahuli ang mga sospek. Sumailalim ang mga sospek sa body search at doon nagpositibo ang 2 transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nasa kustudiya na ng UP-MPS ang mga sospek at mahaharap sa kasong RA 9165 at Qualified Trespass to Dwelling. Patuloy ang Maguindanao del Norte PNP sa operasyon at paghuli sa mga sospek na may pananagutan sa batas sa tulong ng komunidad upang mapigilan ang anumang uri ng kriminalidad, partikular ang iligal na droga, na may hangaring mapanatili ang maayos at tahimik na pamayanan. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao.
Isang paalala rin po mula sa PNP Anti-Cybercrime Group, alam naman natin na pagpasok ng bare months, dumarami rin ang mga modus at krimen, lalo na online. Kaya mag-ingat po tayo sa iba't ibang klase ng online scam. Huwag basta-basta magtitiwala sa mga kahinahinalang alok at siguraduhin muna bago magpadala ng pera o impormasyon. Kung kayo po ay mabiktima, huwag kayong maghinayang magsumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya o direkta sa PNP ACG. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ng ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire mula sa Southern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.